and family, Christy Miranda and family, Tony Dr. Bibi Sanchez and family, Paulino Erlinda Pascual and family, Edgar Tessie Silverio and family, Eufrasia Francisca De Leon and family, Jerry Season and family, Rogelio Monica Cruz and family, Josie Rafael and family, Roland Abby Santos, Almin Luzel Santos, Romeo Telma Rubio and family, Victoria Bunag, Paulina Rivera and family, Silvana Armani, Maranela Bais, Jojo Armani, Sofia Galvez, Andre Cueto, Aljon Jensen Galvez, Leonila Concepcion, Leticia Galvez, Galvez Cueto family, Maricel Principio and family, Christy Roque and family, Leoncio Santos and family, SP Borja and family, Dennis Sharpulintan and family, Micho Ficeli Hernandez, Rina Marcelo and family, Gloria Ortiz and family, Danilo Rina Lazaro and family, Arnel Cora Alcantara, Aldrin Nina Diana Parungaw, Angelo Adrian Alcantara, Paquito Maricel Diaz and family, Mardy Perdita Cahalhal and family, Clarence Miranda, Noriel Samaniego and family, Joy Samaniego and family, Sofronia Isaga and family, Josephine De Los Reyes and family, Mirna Perez and family, Nino Edna Lelis and family, Minerva Velasco and family, Virgie Santos and family, Judy Claire and family, Leoncia Ocon and family, Cesar Rodlin Mangon and family, Anisha Punzal and family, Mar Daniel Ramos, Chrissy Villar and family, Eddie Meli Rivera and family, Konsehal Juanito Polintan and family, Mel Melencio and family, Leida Narvaez and family, Troy Morelos and family, Alfredo Marilyn Hernandez and family, Susan Aldana and family, Joanna Guansing and family, Aurora Miranda and family, Amelia Mark Joshua, Kate Nicole, Dan Daniel Alcantara, Felipe Lazaro and family. Para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan, Mar Daniel Ramos. Para sa natatanging kahilingan ni na Engineer Edlisa Santiago, Earthel Eljon LJ Panghilinan, Leo Chris Maria Maylin, Maris Miranda, Cebu family, Armina Madrigal, Sally May Kilit, RJ De Los Santos, Joseph De Los Santos, Diana Grace Del Rosario. Para sa maagang pagaling ni na Felicitas Centeno, Maria Teresa Yutuk, Teresita Cristobal, Robert Rivera, Manuel Galvez, Celi De La Fuente, Edith Ramos, Telma, Rachel Ann, Reynalyn Rubio, Reynaldo Reyes, Boy Bert De Leon, Jerry Season, Concepcion, Ercega, Isabelita Aquino, Ruby Santos. Para sa ating mga tagapagtangkilik ngayong ika-28 ng Hunyo, iginagalang Leslie Ocampo, iginagalang Romel Jeff Arcega, iginagalang Joey Gira, iginagalang Edward Caguntas, iginagalang Veronica Villanueva, iginagalang Genesis Hernandez, iginagalang Maria Colleen Sanchez, Mrs. Jasmine De Vera, Mrs. Cynthia Miranda, Mrs. Rosie Aldana, Mrs. Mary Jean Galvez, Mrs. Maricel Velasquez, Mrs. Nieves Cruz, Mrs. Riza Teodoro, Mrs. Lolita De Leon, Mrs. Cecilia Ramos, Mrs. Marites De Leon, Mrs. Erlinda Rafael, Miss Charina De Leon. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao, Matias, Leticia, Juan, Paquito, Leticia Restituto, Eliza Viviano Sr., Paulina, Consuelo, Rustico, Socorro, Eduardo Sr., Basilia, Maria Paz, Vicente, Agnes, Lorenzo, Catalina, Aurelia, Emiliano, Gregoria, Crispin, Julieta, Marcelo, Francisco, Dominador, Eustaquia, Bernarda, Petronila, Danilo, Ireneo, Genaro, Maria Maylin, Julian, Maria, Francisco, Anastasia, Adriano, Lucila, Justin Luis, Bonifacio, Pablito, Dominador, Nida, Lenny, Lu, Narciso, Priscila, Josefina, Fausto, Tomasa, Nida, Celso, Nicanor, Fausta, Tomasa, Crescencia, Teodora, Pablo, Eduardo, Lucio, Jolita, Castor, Aris, Maria, Hemerhilda, Victor, Victorio Lope, Remigio Estrella, Rolando, Ricardo Sr., Ricardo Jr., Pamela, May, Edgardo, Luz Beminda, Hector, Maria, Fe, Edwin, Lauro, Lorenzo, Mirna, Romulo, Benjamin, Enriqueta, Angel, Emerita, Benedicto, Franklin, Albert, Alfredo, Ofelia, Ricardo, Nieves, Apolinario, Dionisha, Juana, Benita, Alvin, at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Lolo, Kenneth. Magandang gabi po ulit sa ating lahat. Ika-28 ng Hulyo, bisperas para sa dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo. Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng impyerno. Ang Santo Papa na kahalili ni San Pedro ay tinatawagan na mamuno sa pag-ibig sa buong simbahang Katolika. Liturhiya. Ang dakilang kapistahan na San Pedro at San Pablo ay gumugunita sa pag-aalay nila ng buhay para sa mabuting balita. Ipinakita nila ang dalawang larangan ng paglilingkod, isang tagapamuno at isang tagapangaral. Turo ng simbahan. Sinasabi ko ito una sa lahat sa aking sarili. Bilang kahalili ni Pedro, ngayong nagsisimula ako sa aking misyon bilang obispo ng Roma, gaya ng sinabi ni San Ignacio na Antioquia, na mamuno sa pag-ibig sa buong simbahang Katolika. Dapat tayong tumabi upang si Kristo'y manatili, ang maging maliit upang si Kristo ang makilala at luwalhatiin, at ibigay ng buong buo ang sarili upang lahat ay magkaroon ng pagkakataon na makilala at mahalin siya. Armando, isa pa.
Isa lamang pong patalastas, ang misa po natin para bukas ay ika-siyam ng umaga at ika-alas 5 ng hapon.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ipagdiwang natin ang dakilang kapistahan ni Apostol San Pedro at San Pablo upang maging marapat tayong gumanap sa mga pagdiriwang, aminin natin ang makasalanan. Panginoon Jesus, pinakilala mo sa amin ang Ama at ang Banal na Espiritu. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yesu Cristo, nakaluklok ka sa kanan ng Ama at namamagitan para sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon Jesus, binigyan mo kami ng buhay sa Espiritu. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patayin mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw ito ng dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan sa lahat ng larangan ang ipinamana ng mga pinagbuhatan na simula ng reliyon. Pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Sa unang pagbasa, nakikita natin na iniligtas si Pedro mula sa kamay ni Herodes. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw na iyon, sinimulang usigi ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya ng si Santiago ang kapatid ni Juan. Nang makita niya ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kaniyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tig-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinanalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro ay natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid-piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. "Bumangon ka, dali," wika ng anghel. Pagdakay, nakalag ang mga tanikala sa kaniyang mga kamay. "Magbikis ka't magsuot ng panyapak," sabi ng anghel. Gayon nga ang kaniyang ginawa. Sinabi pa sa kaniya ng anghel, "Magbalabal ka't sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kaniya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari, kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kaniyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak.
Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkup. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Sa ikalawang pagbasa, ipinahayag ni Apostol San Pablo ang kanyang pag-aalay ng buhay sa Panginoon at ang katiyakan na kakamtan niya ang korona ng kaligtasan. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagpaparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan. Hallelujah. Amen. Sa mabuting balita, ibinibigay ng Panginoong Hesus ang susi ng kaharian ng langit kay Apostol San Pedro. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon dumating siya sa lupay ng Cesarea Philippos, tinanong niya ang kanyang malagad, sino raw anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, si Juan Bautista kayo, sabi na may iba si Elias kayo, at may nagsabi pang si Jeremias kayo, isa sa mga propeta. Kayo naman, anong sabi ninyo, sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas. Kapagkat ang katotohanan ito'y hindi inaiyak sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko sa inyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya, kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal niyo sa lupa, ipagbawal sa langit. At ang ipantulot mo sa lupa, ipahintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
mga haligi ng ating pananampalataya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Batiin mo ating mga katabi, magandang gabi sa iyo. Kumusta po kayo? Patay na mga baboy at manok? Leche plan, meron na. Bispiras na po ngayon, di po ba? Ating mga magulang, pag bispiras, ay meron ng, ano ba to? May suman, merong mga matatamis, at yung mga pagkain, sangkutsa na po, di po ba? Madaling araw, maglilitsyo na. Yan po. Simple lang po ating mga magulang noon, kaya masaya po pag maalala natin. Ngayon po mga kapatid, inaalala natin ng simbahan ang tagumpay ng pananampalataya sa gitna ng mga kaguluhan at dinanas ng unang Kristiyano. Higit sa lahat, mga santo na ating pinagdiriwang sa araw na ito. Sila na kinikilalang bilang haligi at pundadores ng simbahang Katolika. Si Pedro. Walang pagkakilala na po natin yan. Ano po? Kailan po ba sinimulan na naging patron ng San Pedro, si Pedro? Alam niyo po, anong taon? Panahon ng Hapon? Panahon ng Amerikano? Kailan po naging baryo ang San Pedro? Ewan ko. Kadalasan po, pag nagiging munting pamayanan, meron pong kinukuhang patron. Higit ko naging barangay. Ako po iniwala, kilala natin sapagkat unang-una, patron po natin. At pinagdiriwang taon-taon, di po ba? Kaya po, hindi mo pagkakamali. Kahit makasalubong natin ngayong gabi, alam natin, si Pedro yan. Di po ba? Sa kabila ng maraming kabiguan, natagpo niya yung sarili, nililigtas anghel ng Panginoon. Yan po yung unang pagbasa. Upang mapagpatuloy niya ang paglilingkod. Higit sa lahat ang pagdala ng susi ng kariyan sa langit. Natatandaan po natin mga kapatid na minsan tinanong ang Panginoon si Pedro, Pedro, iniibig mo ba ako? 3 beses pa, di po ba no? 3 beses, iniibig mo ba ako? Iniibig mo ba ako? Para sabihin natin, totoo ba si Jesus? Nagluloko lang ba siya? Sa bandang huli, alagaan mo aking tupa. Sabi ko nga, malimit po sinasabi ko yan. Sabihin niyo sa iyong asawa ngayong gabi, 3 ulit, baka buntaling ka. Iniibig mo ba ako? Pero ang Panginoon, gusto niya makatiyak kay Pedro sapagkat may plano ang Panginoon sa kanya. Hindi ba si Pedro yung nagtatuwa sa Panginoon? 3 beses tinatuwa ang Panginoon. Pero sa kabila ng lahat na yan, pinili siya ng Panginoon maging leader ng mga apostol. Leader ng Santa Iglesia Katolika. Si Pablo. Ako iniwala, kilala rin po natin siya, di po ba? Siya ang taga-usig ng simbahan ng sinauna. Marami siyang pinapatay, marami siyang hinahabol sa pananampalataya. So ba dumating ang sandali ng pagbabago ng buhay, tunay na niyakap niya ang Panginoon at hindi na binitawad. Ipinahayag niya ang salita ng Diyos. Naging saksi ng biyaya, masaganang biyaya ng Diyos sa mahabang panahon. At ipinahayag niya ang kanyang kahandaan na salubungin ng Panginoon sa wakas ng kanyang buhay. Ang dalawang santong ito, apostol, sabihin natin na ordinaryo lang po. Di ba? Nung kunin sila ng Panginoon, mga isda lamang, si Pablo nga po, ibang trabaho. So ba't kinuha ng Panginoon? Upang maglingkod sa Kanya. Batid po natin ang iwanan ng mga taong ito ang kanilang buhay ay sumunod sa Panginoon, iyakap ang Panginoon, ganap na ibinigay ang kanilang buhay. Alam po natin sa bandang huli, ibinubo ang sariling dugo nila sa Panginoon. Sila ipinako sa krus. Si Pedro nga po ay, paano ba naman si Pedro? Dapat pala magkaroon tayo rito ng
imahe nun eh. Si Pedro ay biniti ng patiwarik. Sa pinanggaling kong parokya sa Balagtas, si San Lorenzo Martir, meron po silang sa ibaba, sa side altar, meron po nakahiga na imahen na merong nakahiga sa parilya. May parang bang apoy-apoy. Nung unang dumalaw ang obispo, sabi niya, Father, sino ba yan? Yan kako si San Lorenzo. Siya ay, tatawag niyan, inihaw hanggang mamatay. Siguro nga, kung di rin baka naman matakot tayo, nakabitin patiwarik. Anyway, si San Pablo ganun din po, di po ba? Namatay sa krus, ibinubon sariling buhay para sa Panginoon. Mga kapatid, tayo ba ay nakahandang sumunod sa yapak ng mga santong ito kay San Pedro? Kaya ba natin ibubon sariling buhay para sa Panginoon? Mga kapatid, malimit ang sinasabi. Hindi kinakailangan ibubuo ang sariling dugo para sa Panginoon. Sapat na. Kampanan ng tuwid pananagot ng bilis ng tunay na Kristiyano sa kabila, sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, sa gitna ng kagulo sa buhay, nasabi tayo ay mga Kristiyano alagad ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa kapistang ito, mahalin natin ang kanilang panampalataya. Mahalin natin ang kanilang turo, mahalin ang kanilang buhay. At sama-sama tayong dumalang kay San Pedro, San Pablo, nawa tayo ay maging mabuting nagtatrabaho sa basa ng Panginoon. Hindi lamang isang araw, dalang araw, hindi lamang sa kapistahan ni San Pedro, San Pablo, kundi sa araw-araw ting buhay, tayo sama-samang maglalakbay, sama-samang magtatrabaho ng tapat sa ubasan ng Panginoon. Sumasampalataya ako Sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa man nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat, dahil sa ating pawang mga tao, at dahil sa ating kaligtasan. Siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan, at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan, kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at gayon din sa isang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Humiling tayo sa Ama na may panampalatayang tulad ni San Pedro na mangisda at batong pinagtayo ng simbahan, at ni San Pablo na pagturo ng mga bansa, ating isamo. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa ang susi ng kahariang hawak ni Papa Leon, ang kahali ni San Pedro, ay magdala ng pagkakaisa sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa ang mga misyonero ay magtaglay ng sigasig at tapang ni San Pablo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa ang mga inuusig dahil sa pananampalataya ay palakasin ang dugong dumanak mula sa mga apostol.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa tayo magmalasakit sa simbang ginagabayan at inaingatang ng mga nauna sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa ang mga mayapang tapat sa Panginoon ay gawing marapat sa korona ng kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Ama naming makapangyarihan, dinggin ang panalangin na iyon sambayanang nasasalig sa pananampalatayang mga apostol. Pamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo po tayo. Manalangin ka mapatid, paghain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, lumikha mga alay na aming inihandog para sambahin ang ngalan mo. Ay patnubay nawa ng panalangin ng mga apostol na magharap din nawa sa amin bilang nakatalaga sa iyo para ipagdiwang ang paghahain ito. Pamagitan ni Jesucristo, kasama Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat ni siya ay pasalamatan. Ama namin mapatunay ang marapat ng aming pasalamatan. Nilabong ngayon aming ikagalak ni San Pedro San Pablo'y kapwa matapat sa panampalatay niya nila naganap. Binuo ni San Pedro ang sambayan ng tinipon ng anak mong pinaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo'y tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalawa ay mayroong magkakaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa isang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngayon dinadakila sa buong sanlibutan. Kaya kaysa namang sa papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Naparirito sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamanging Espiritu kayong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muling nagpasalamat sa iyo. Inabot niya ang kalis sa kanyang lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa iyo para sa lahat sa ikapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin pag-aral at pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay bibigay ang kalis sa kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, pinarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalain mo kapatid na nahimlay na maasang maling mabubuhay, ngayon din ang ginugutan namin sa gabing ito. Kaawaan mo't pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, gayon din, nagdianibersaryo kanilang kasal at may natatayang kahilingan sa misang ito. Kaisa na malabiring Maria na ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig na kalugod-ugod sa iyo. May pagdiyon naman ang pagpupuri si kararangal mo, pamagitan ng anak na aming Panginoon Jesucristo. Pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng pagpapuri sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, sa tagabing kagalinaw, sa turo mabatalang aral, buong pag-ibig nating ipahayag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasari ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapataw namin sa nagkakasala. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at bigyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalaw kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa kapamakan. Samantayin namin ang masyang pagbalik ni Jesucristo, aming manunubos. O Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapay iniiwan ko sa inyo, aking kapay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming panampalataya at ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapay at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayong kapayapaan sa isa't isa.
Mahawa ka. Kordero, Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa mundo. Ipagkang sa amin, Kordero ng Diyos, mahawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis Mga kapatid, natin si Kristo ang tinapay ng buhay. Tanggapin natin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Meron po tayong second collection para sa lupang pangarap kay Apo Pedro. Gaganapin po natin ngayon ang lucenarium ng pag-aalay sa karangalan ni Apostol San Pedro. Ang kandila. Sinasagisag nito si Jesus bilang liwanag ng mundo. Ang tanglaw nito ay nagsisilbing gabay sa mga mananampalataya patungo kay Kristo. Tulad ng tanglaw na ito, si San Pedro, na itinuturing bilang unang Santo Papa ng Santa Iglesia Katolika, ay naway maging gabay natin sa ating mga buhay, pati na rin patungo kay Kristo. Ang kandila ng kaliwanagan ay inihahandog ni na Mr. Eduardo Jimenez sa katauhan ni John Claude Sildo, Miss Laura Tuason sa katauhan ni Ginang Nieves Cruz, Mrs. Mercy Tadeo, Mrs. Nida Galvez sa katauhan ni Emma Villanueva, Mr. Alberto Cruz Jr., at Mr. Luis Tadeo. Mga bulaklak. Ang mga bulaklak ay sumasagisag sa samyo ng kabanalan ni San Pedro bilang isa sa mga masusugid na apostol ng ating Panginoon. Nawa, sa paghahandog natin ng mga bulaklak na ito, sa Kanya ay matularan natin ang Kanyang halimbawa bilang isang tapat na apostol ni Jesus. Ang mga samyo ng kabanalan ay inihahandog ni na Mrs. Josefelina Villanueva sa katauhan ni Shirley Principio, Mr. Brian Joseph de Guzman sa katauhan ni Lorenzo Santos, Mrs. Amelia Panghilinan, Miss Paz Mendoza, Mrs. Cynthia Ong, Mrs. Narcisa Viray. Ang anilo episkopal o episcopal ring. Ang singsing na ito ay sumasagisag sa kaisahan ng isang obispo, kardinal o papa ng simbahan, sa mga Santo Papa,
Ang singsing na ito ay kilala sa tawag na Annulus Pisactoris o singsing ng mangingisda. Sinasagisag nito si San Pedro bilang pinakaunang obispo ng Roma, pati na rin ang patuloy na panawagan ni Jesus na ang ating mga Santo Papa ay maging mga mamalakaya ng tao. Ang singsing ng mangingisda ay inihahandog ni na Mr. Oscar Del Rosario, Mrs. Maricel Sanchez sa katauhan ni Mrs. Guy Del Rosario. Ang susi. Ang mga susi ay simbolo ng pagbibigay ni Jesus kay San Pedro ng mga susi ng pintuan ng kaharian ng langit. Ito rin ay sumasagisag sa pagkasanto papa ni San Pedro na pinagkatiwalaan ni Jesucristo na pamunuang ang kanyang simbahan. Makikita ang susi sa mga eskudo ng simbahan na siya ngayong kinakatawan ng mga sumunod na papa sa yapak ni Apostol San Pedro. Ang mga susi ay ihahandog ni na iginagalang Leo Santos, Mrs. Socorro Bartolome sa katauhan ni Jasmine de Vera. Ang krus pectoral. Ang krus pectoral ay isa sa mga simbolo na palagi nating nakikita na suot ng obispo, kardinal, maging ang Santo Papa. Sinasagisag nito na higit sa lahat, dapat isapuso ng mga tagapamuno ng simbahan ang paglilingkod sa kawan ni Kristo. Kung kaya't kapag ito ay isinusuot ng mga obispo, kardinal o ng Santo Papa, ay kadalasang sinasabi ang mga katagang Munire me digneris, na isang panalangin upang biyayaan sila ng katatagan ng isip at puso sa kanilang paglilingkod. Nawa ang mga katagang ito rin ay maging panalangin natin sa tulong ni San Pedro na ating pintakasi. Ang krus ng paglilingkod ay ihahandog ni na Mr. Chin Lawrence de Jesus, Doktora Jesusa Perez sa katauhan ni Christy Roque. Tumayo po ang lahat. Pedro, Prinsipe ng Apostol at bantay ng pintuan ng langit. Sa iyo tinatag ni Jesus ang kanyang simbahan dahil sa iyong pag-ibig at katatagan ng panampalataya sa Kanya. Tumawag kami sa iyo, tulungan naman mo kami sa aming pagpapasya upang maging maayos at panatag ang aming kalagayan sa buhay. Pagkalaban mo kami ng tiga at katatagan sa panahon ng mga pagsubok, kababaang loob sa panahon ng kasaganaan, kalinisan ng puso at sipag sa pagtupad ng mga tungkulin namin sa buhay. Labin mo ang aming hangarin
ay laging maging karapat-dapat sa pag-ibig mo hanggang sa oras na aming pagpanap sa digdig na ito. Amen. Apostol San Pedro, saligan nito, bato ng simbahan. Ipanalangin mo kami. Apostol San Pedro, unang Santo Papa ng simbahan. Ipanalangin mo kami. Apostol San Pedro, naging mamalakay ng mga tao. Ipanalangin mo kami. Apostol San Pedro, sumusunod ng may katapatan sa paglilingkod. Ipanalangin mo kami. Apostol San Pedro, may malaking tiwala na nagsugod sa kanya si Jesus. Panalangin mo kami. Apostol San Pedro, huwag mabuting alagad at kababaang loob. Ipanalangin mo kami. Apostol San Pedro, matapat na tagapagtanggol ng Diyos at ng panampalataya Kristiyano. Ipanalangin mo kami. Apostol San Pedro, matyagang ginampanan ang tungkulin. Ipanalangin mo kami. Apostol San Pedro, huwaran ng tunay na pagbalik loob sa Diyos at Ipanalangin mo kami. matapat na pagsisi ng kasalanan. Panalangin mo kami. Apostol San Pedro, susi ng daan patungo sa kaharian sa langit. Ipanalangin mo kami. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Sa una ngayon, magpaswalang hanggan. Maupo po muna tayo. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mula po sa lupon ng Katandaan, Kabataan at ng SPPC, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa mga nakiisa sa ating banal na misa, sa mga dumalo at sa mga nag-alay, sa mga naging bahagi ng Lucinarium, at sa mga nagbigay ng paraffol para sa gabing ito. Maraming salamat po. Ang pari po na nagmisa sa gabing ito ay walang iba kundi si Monsignor Leocadio P. De Jesus. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak na magmisa sa aming bisita. Maraming salamat din po sa mga naging bahagi ng kaninang umaga sa Manok Festival. Maraming salamat po sa mga pandangguan, sa ating mga komite ng Katandaan at Kabataan, mga Minasa dancers, pastoral, sumbalicious, coordinators, BHW, barangay patrol ng Barangay San Pedro, sa pamumuno po ni Kapitan Leslie Ocampo at sa lahat po ng nakiisa, maraming salamat po. Salamat po sa ating live streaming ngayong gabi na handog po ng pamunuan ng bisita ng Lourdes, bisita ng Lola Ake, sa pamumuno po, maraming salamat po Kuya J. Cruz sa pagla-live streaming po ngayong gabi. Maraming salamat po. At ito po yung mga nanalo para sa ating pong raffle. Number 58, 58, 187, 69, ayan na, 68, 80. Pakiklaim na lang po mamaya. Salamat po. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsala mo sa banal pakikinabang, ay makapamuhay na mabilang iyong sambayanang natili sa itinuro ng mga apostol sa paghahati ng tinapay. Nagkakaisan damdamit isipan, pinatatatag na iyong pagmamahal. Pamaging Jesucristo kasal, Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kinamahapaging Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humay sa kapayapaan. At tulad ng Apostol San Pedro San Pablo, ipahayag ang mabuting balita. Salamat sa Diyos.